Pagkatapos ng 9 oras na tuloy-tuloy na babala ng pag-ataking panghimpapawid noong gabi ng Agosto 20 sa mga sandaling ito, ngayong araw ng Agosto 20, muling inatake ng mga Ruso ang Kyiv gamit ang mga drone na pinapagana ng jet. At ngayon, may lumalabas na impormasyon mula sa mga monitoring channel na sa gabi ng Agosto 21, naghahanda ang mga Ruso ng panibagong malawakang pag-ataking missile sa kabisera ng Ukraine. Siguro dahil hindi pa nila tuluyang nawasak ang mga bodega ng pagkain malapit sa Kyiv. Ngayon, dumarami na ang impormasyon tungkol sa mga naging epekto ng pag-ataking missile ng mga Ruso noong gabi ng Agosto 20. Partikular, isa sa mga target ng kalaban ay ang mga bodega ng malalaking chain ng tindahan, lalo na ng pagkain. Сети фора, и известно о том, что горят. At sa ganitong sitwasyon, dumarami na ang mga nakakabahalang artikulo mula sa mga kanluraning media tungkol sa kung ano ang nangyayari. Sa kasamaang palad, hindi na maitago ang impormasyon na unti-unti nang nauubos ang mga produkto sa mga istante ng supermarket sa Ukraine. At ngayong araw, may lumabas na isang, alam mo yon, nakakaantig na artikulo mula sa pahayagang New York Times na siyang naglalarawan ng mga sinabi ng isang saksi tungkol sa mga nangyayari. Halimbawa, sa mga supermarket na silpo sa Kyiv, at doon, sa kasama ang palad, nauubos ang laman ng mga istante dahil ang mga Ruso ay tumatarget talaga sa mga bodega ng mga supermarket, una sa lahat syempre, ng mga pagkain. At sa simula ng episode na ito, gusto kong ipakita sa inyo ang larawang ito. Sa larawang ito, makikita ninyo ang isang bodega ng pagkain kung saan nakaimbak ang mga karaniwang pakwan at kagabi, tinamaan ng mga Ruso ang bodega na ito gamit ang kanilang missile. Sa kontekstong ito, gaya ng alam ninyo, ang pamahalaang Ukrainyano ay humihiling sa mga kaalyado na tulungan silang protektahan ang kalangitan ng Ukraine, magbigay ng mas maraming mga missile para sa depensang kontra-missile at panghimpapawid. Pero sa ngayon, wala pa nito. Ngunit may lumabas na impormasyon ng eroplano ng NATO na paniktik ay patuloy na nagmamanman sa hilagang kanlurang bahagi ng Poland. Ito ay pinatutunayan ng datos mula sa serbisyo ng AirNow radar. At heto, partikular na, ang eroplano na Boeing E-3A. Ang sentry ay palaging nagmamasid upang siguraduhin, wag naman sana na hindi lalabas ng teritoryo ng Ukraine ang mga Russian na missile at hindi lilipad papuntang Poland. Yan ang pinoprotektahan nila roon. Pero ang magbigay ng mas maraming Patriot na missile sa Ukraine para hindi masunog ng mga Ruso ang mga bodega ng pagkain, hindi nila magawa. At alam na ngayon na dahil sa muling pag-atake sa Kyiv, kasalukuyang nasusunog ang isang business center sa Kyiv. Kaya't pag-usapan natin agad ang mga pinakabagong impormasyon. Ako si Alexei, at bago tayo magsimula, hihilingin ko sa inyo na mag-subscribe muna sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 na subscribers, kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat pag-subscribe ninyo. Kaya, pagkatapos ng alas 5 ng hapon, sa Kyiv, muling inatake ng Russia ang Ukraine gamit ang mga drone. Sa Kyiv, muling lumipad ang mga Shahed na jet drone. At bilang resulta ng pag-atakeng ito, nagkaroon ng sunog sa isang gusali ng business center sa Golosevsky district ng Kiev. Ipinahayag ito ng alkalde ng Kyiv na si Vitaly Klitschko. Binanggit niya na papunta na sa lugar ng sunog ang lahat ng emergency services. At ayon sa administrasyong militar ng lungsod ng Kyiv, ayon sa po ng impormasyon, 2 tao ang nasugatan sa Golosevsky district. Nakakita rin ang mga rescuer ng isang namatay sa lugar. Ipinapansin ko na ngayong araw, buong magdamag ay naglunsad ng airstrikes ang Russia sa Kyiv at sa Rion bilang resulta ng pag-atake ng kalaban nung gabi ng Agosto 20, 15 tao ang namatay. Mayroon pang 39 na tao ang nasugatan at 12 tao ang nailigtas. At sa araw, nagpapatuloy pa rin ang pag-atake ng kalaban. Mula alas 9 ng umaga, 4 na beses nang tumunog ang air raid siren sa Kyiv. At sa kasamaang palad, may lumalabas na impormasyon mula sa mga monitoring channel na sa gabi ng Agosto 21, malamang na muling susubukan ng mga Ruso ang kanilang air attack gamit ang ballistic at cruise missiles. Ngayong araw, patuloy pa rin silang umatake gamit ang mga jet drone. Bukod pa rito, iniulat ng kagawaran ng panloob na mga gawain na patuloy na itinatala ng pulisya ng Kyiv ang mga epekto ng pinagsamang pag-atake ng kalaban sa Kyiv, malapit sa mga lugar ng tama sa Darnitsk. Sa mga distrito ng Sviatoshins at Solomyansk, may mga mobile na police post na nagtatrabaho. Sa ngayon, mahigit 300 ulat na nasirang ari-arian ang natanggap sa buong lungsod. At kasabay ng naganap na pag-atake ng Russia kagabi, dumarami ang impormasyon tungkol sa kung sino at anong mga target ang tinamaan ng mga Ruso.
Gusto ko ring banggitin na yon sa Ministeryo ng Depensa ng maruming Russian Federation, sinabi nila na di umano'y tinarget nila ang mga lugar kung saan ginagawa ang mga drone at flamingo na mga missile. Pero sa totoo lang, hindi yon ang nangyari. Gusto ko ring banggitin na nagsimula ang malawakang pag-atake ng mga Ruso bandang hating gabi. Una, nagpakawala ang mga Ruso ng ballistic missile sa Kyiv region, pagkatapos ay sumunod ang mga cruise missiles, banderoli at mga drone. Partikular, ayon sa ulat ng Air Force, ginamit ng mga Ruso para sa pag-atake ang mga ballistic missile na Onyx, Zircon, Iskander-M at S-400. 36 na cruise missile na Kaha-100 at isa Iskander at Kaha-50. 8 cruise missile na kaliba 2 banderoli at 168 na Shahed at halos kalahati sa mga ito ay mga jet-powered. At nung araw, nagpatuloy sila sa pag-atake gamit ang mga jet-powered na Shahed sa Kyiv kaya't nasunog ang business center. At ngayon, nalalaman na tinarget nila ang mga bodega. Partikular, iniulat ng supermarket chain na Fora na tinamaan ng kanilang bodega sa Martusovka, Kyiv region kung saan nakaimbak ang mga sariwang produkto. At nagsimulang gamitin ng kumpanya ang bodega na ito noong nakaraang linggo lang matapos ang naunang pag-atake ng Russia sa logistics infrastructure ng Fora. At ayon sa press service ng kumpanya, at ito ay isang CP, ngayon ay muli naming inaayos ang mga ruta at naghahanap ng mga solusyon para manatiling malapit sa inyo ang inyong mga paboritong produkto. Dahil din sa pambobomba kagabi, naapektuhan ang mga tindahan ng French na brand ng kosmetiko na Yves Rocher. Ayon sa kumpanya, dahil sa matinding pag-atake, nasira ang bodega kung saan nakaimbak ang mga pampaganda para sa mga babae. Ito ang tinarget. Dahil dito, pansamantalang itinigil ng kumpanya ang pagtanggap ng mga online na order at patuloy ang mga gawaing pagpapanumbalik. Bukod pa rito, ang kumpanya na Faini Liodi, sila yung gumagawa ng sorbetes, ay nagulat na dahil sa pambobomba ng Russia kagabi ay nawasak ang kanilang distribution warehouse. Sa Kyiv, na nagsusupply ng produkto sa 13 lungsod, nawasak ang tuniladang sorbetes, mga kagamitan at mga sasakyan. At tiniyak ng kumpanya na nagtatrabaho na sila sa mga alternatibong solusyon para sa supply, imbakan at lohistika. Bukod pa rito, ang pag-atake ng mga Ruso ay nakatuon din sa oil depot ng Klo sa Brovary District ng Kiev region. Sa video na inilabas ng kumpanya, makikita na wasak ang mga tangke ng gasolina dahil sa pag-atake. Bukod pa rito, iniulat ng supermarket chain na Varus na inatake ng mga Ruso ang isang bodega sa Borispol kung saan nakaimbak ang bahagi ng mga paninda. Tinutukoy na ang lawak ng pinsala pero muli, isa na namang target ito, isang bodega ng pagkain. Ibig sabihin, malinaw na sinasadya ng mga Ruso na tamaan ng mga bodega kung saan nakaimbak ang mga produkto para mawalan ng laman ang mga supermarket sa Kyiv. Sa praktika, magiging imposibleng makabili ng pagkain sa mga karaniwang supermarket. At sa ganitong sitwasyon, lumabas ang isang artikulo mula sa New York Times na ngayong araw, alam mo, binasa ko ulit ang balita at nang makita ko ito, talagang nakakaantig ang artikulo at matapos mo itong basahin, maiintindihan mo kung sino ang kalaban natin. Nakikipaglaban tayo sa mga barbaro, sa mga hindi naliligo at mababangis na Ruso na, alam mo, hindi kayang mamuhay ng maayos at sinusubukan pang gawing miserabal ang buhay ng iba. Marami akong sisipiin dito para may parating ko talaga ang mismong atmosfera. Sinulat ng New York Times, ang mga walang laman na estante sa mga tindahan ay nagiging bagong problema para sa mga Ukrainyano na dulot ng mga aksyon ng Russian Federation. Ngayong linggo, imposibleng maitago ang mga walang laman na estante sa supermarket na Silpo sa Kyiv. Walang pearl barley, walang buckwheat, walang quinoa at walang bigas. Kulangan din ng berdeng sibuyas at mga dahon ng lettuce sa mga pakete. At mula sa kulantro, isang nalalantang bukos na lang ang natira ayon sa paglalarawan ng sitwasyon ng isang Amerikanong pahayagan. Naranasan ng mga taga-Kabisera ang kakulangan ng malawak na uri ng mga pangunahing pagkain. Nangyari ito dahil sa mga pag-atake ng mga ballistic missile ng Russia sa mga critical na distribution center. Gusto ko sanang bumili ng asukal pero nakita kong wala na. Isang buong seksyon doon ang ganap na walang laman. Hindi na nga ako pumunta doon. Ayokong makita yon at malungkot pa, kwento ng 67 taong gulang na si Nina Kirichap na namimili noon sa Silpo. Noong ika-5 ng Agosto, ayon sa mga ulat, tinamaan ng mga missile ng Russia ang hindi bababa sa 4 na bodega ng isang kumpanya na nagsusupply ng mga produkto sa mga supermarket. Dahil sa pag-atake, seryosong naapektuhan ang supply ng pagkain sa ilang mga chain ng tindahan. Pinakamalakas ang epekto nito sa Kabisera, ngunit naramdaman din ito sa ibang mga rehiyon, lalo na sa Zaporizhia. Noong Agosto 20, muling umatake ang Russia sa mga bodega ng pagkain malapit sa Kyiv. Nangyayari ang mga pag-atake kasabay ng tumitinding tensyon sa himpapawid.
Pinapapalakas ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake sa teritoryo ng Russian Federation. At sinasamantala ng Moscow ang paghina ng depensa laban sa himpapawid ng Ukraine. Sa loob ng maraming taon, ang mga punong-punong supermarket sa Ukraine ay naging simbolo kung paano sinusubukan ng bansa na panatilihin ang normal na pamumuhay sa kabila ng mga pambubomba ng Russia. Ngunit nitong nakaraang linggo, inamin ng mga supermarket na nahaharap sila sa kakulangan. Nabawasan ang supply ng mga produktong gatas, karne, pati na rin ng mga sariwang gulay at prutas. At ayon sa ulat ng New York Times, sa isa sa maliliit na tindahan sa Kyiv, ang natitirang mga pagkain ay 6 na malalambot na abokado na lang, pati na rin ang natitirang sibuyas at bawang. Sa isa pang tindahan, naubos na ang ramen, mga paper plate at mga plastic na kubyertos. O ako lang ba ang nagsisimulang magpanik dahil sa mga bakanteng istante na ito? Isinulat ni beauty influencers sa social media at idinagdag na binili niya ang huling 4 na pakete ng pagkain ng bata sa isang tindahan matapos na wala siyang makita sa iba pang tindahan. Dahil sa mga pag-atake ng Russia, pati mga alagang hayop ay naghihirap. Nag-aalala si Svetlana Petrichak, 56 na taong gulang, na baka hindi niya mabili ang partikular na brand ng pagkain para sa kanyang Yorkshire Terrier na si Lord. Sinasabi ng mga supermarket na kaya nilang punuin muli ang mga stock bago sumapit ang 24 ng Agosto, araw ng kalayaan. Nagbibiro ang mga Ukrainian sa social media tungkol sa pagbabalik ng USSR. May ilang matatandang mamimili ang naalala ang mga taggutom na naranasan ng Ukraine sa kasaysayan nito. At nag-imbak sila ng mga delata at mga pangunahing pagkain tulad ng asukal, pasta at harina. Ganyan ang artikulo ng New York Times. At talagang gusto kong maniwala na ang mga ganitong material ay maaaring makaapekto sa kanluraning komunidad na sa ngayon ay hindi pa rin tumutugon pagdating sa pagpapalakas ng depensa sa himpapawid at laban sa misail ng Ukraine. Kahit na paulit-ulit naming hinihiling ito, pero sa kabilang banda, may lumalabas na ibang impormasyon na medyo ikinagulat ko rin, sa totoo lang. Naiintindihan ko na ito ay makatuwirang mga hakbang ng ating mga kapartner para protektahan ang kanilang sarili. Pero sana tumulong din ang mga partner sa pagsasara ng kalangitan ng Ukraine. Partikular, may lumabas na impormasyon na ang eroplano ng NATO na pang-ispya ay nagsasagawa ng pagmamanman sa hilagang kanlurang bahagi ng Poland. Pinatutunayan ito ng datos mula sa serbisyong AirNow radar, pero hindi lang ito isang eroplano. Ayon sa datos ng serbisyo, ang Boeing E-3A Sentry ay lumipad noong alas 8:30 kaninang umaga mula sa base ng himpapawid ng Geilenkirchen sa Alemanya. Ilang beses siyang umikot sa pagitan ng mga lungsod ng Poland na Gdansk at Bydgoszcz. Ayon sa datos ng serbisyo, papunta rin sa parehong lugar ang eroplano ng Estados Unidos na paniktik na Gulfstream EA-37B. Который начал полет в Греции. Ang ikatlong eroplano, isa pang Boeing E-3A, ay lumipad mula sa parehong base na himpapawid sa Alemanya noong alas 9:30 at patungo ito sa Balkan. Dito ko nais banggitin na ang 3 eroplano na ito ay bahagi ng sistema ng AWACS. Sila ay nagsisilbing himpapawid na sentro ng radar na pagmamanman at pamamahala. Ang pangunahing tungkulin ng mga ganitong eroplano ay tuklasin, kilalanin at sundan ang mga target sa himpapawid. Ipinapasa rin nito ang nakuhang impormasyon sa mga command center ng NATO, mga fighter jet o mga plataporma sa lupa. At ang kapansin-pansing bahagi ng eroplano ay ang mismong radar na umiikot sa ibabaw ng fuselage. Ang ganitong radar ay kayang makadetect ng mga gumagalaw na target sa napakababang altitude. Gusto kong maniwala na lahat ng mga eroplanong ito ay tumutulong sa sistema ng depensa sa himpapawid ng Ukraine na matukoy ang lahat ng Russia na papunta sa Ukraine. Pero ang problema, dahil walang mga Patriot na missile, kahit madetect pa nilang ballistic missiles, wala talagang pampabagsak sa mga iyon. At ito ay tunay na problema lalo na ngayon na, gaya ng nakikita ninyo, ang Russia ay sinusubukang sirain ng tuluyan ang mga mismong bodega ng pagkain para na siguro sa Kyiv ay maging walang laman ang mga supermarket magdulot ng panik. At hindi ko alam, baka para gipitin ng lipunan ang mga autoridad, maaring ang layunin ay para sa pagsuko. Ibig sabihin, sa isa sa mga naunang episode ay nabanggit ko na si Putin ay talagang isinusugal ang lahat. Naiintindihan niya na hindi na niya kakayanin ang digmaan na matagal pa, hindi kakayanin ng ekonomiya niya ang 1, 2, 3 taon pa ng digmaan. 1 taon pa siguro, pero hindi na higit pa doon. Kaya, sinusubukan niyang isugal ang lahat, tirahin ang lahat ng kaya niyang tirahin. Wala na siyang pakialam sa mga batas ng digmaan. Kahit noon pa man, hindi naman niya sinusunod ang mga iyon. Pero noong tinarget niya ang enerhiya, hindi ito gumana. Noong mga nakaraang taglamig, tinarget niya ang mga thermal power plant pero hindi rin ito gumana. Ngayon, nagsimula na siyang umatake, sa totoo lang, sa pagkain. Ibig sabihin, sa mga produktong pagkain. Ipinakita ko ulit yung litrato sa simula ng programa na talaga namang nagpapabiyak ng puso. Ito ay isang bodega kung saan nakaimbak ang mga pakuan. Mga pakuan,
Ano to? Ito ba ang banta sa Russia? At ngayon, ang mga ganitong bodega ang pinupuntirya ng Russia gamit ang kanilang mga missile. Kaya mga kaibigan, malamang sa gabi bago sumapit ang Agosto 21 ay magkakaroon ng isa pang malawakang pag-atake. Kaya siguraduhin na pumunta kayo sa mga silungan at huwag baliwalain ang mga senyales ng air raid. Dito ako maglalagay ng tuldok. Mag-subscribe kayo sa channel. Isulat ninyo ang inyong opinion sa mga komento at pindutin ang kampanilya para hindi ninyo mamiss ang mga bagong labas na episode sa YouTube channel na ito. Iyan lang, siguraduhin ninyong ingatan ang inyong sarili. Paalam sa lahat!